Yeah. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So for today's video, isamahan niyo ako sa isang panibagong journey na i-share ko sa inyo. So today, andito tayo sa isang pinaka-importanting event na kung saan makakatulong sa akin at sa inyo at sa of course sa kalikasan. So today, andito tayo sa Department of Environment and Natural Resources at ngayon is andito si Sir or ang President ng People's Organization ng lugar na ito na nag-inform sa mga dapat gawin during the tree planting process. So ngayon papunta na tayo sa Buhisan Watershed Forest Reservation. So while going sa lugar na iyon, makikita nyo ang daming mahahabang mga puno at like napakaganda talaga ng lugar. Though hindi ko alam kung gaano kalayo yung pupuntahan natin for the tree planting, pero I know for sure na maganda at mag-i-enjoy talaga tayo. So ito, nagmamind talaga ako sa vlog nag-vlog ako ng try, todo, pero to be honest lang talagang mahihain talaga ako. Pero it's about our vlog. Okay, so eto, papunta na kami sa lugar. Yan. Medyo mahirap. I mean, hindi mahirap yung daanan. Pero, alam nyo yun, pababa. Mahirap yung pababa kasi parang, yung tuhod mo nangangalay habang pababa kami. Pero, as you can see, nung unang daming puno hanggang sa pagbaba namin, ang dami talagang magaganda at matataas na mga puno. So, habang papunta na kami dito, may nakikita akong parte sa lugar na kung saan ay inaayos pa or mas pinapaganda pa nila or under construction pa para mas mas ma-preserve yung tubig dito since ang Buhisan Watershed ay isa sa mga pinagkukunan ng water source dito sa probinsya ng Cebu. Okay. And ngayon, habang papunta kami sa daanan dito, may nagsabi sa amin na bumalik kami at dumaan kami sa kabila kasi nga raw wala na daw madaanan doon. So ito, sinunod na lang namin yung nauna sa amin. At habang papunta kami dito sa part na ito, makikita nyo medyo may mga part na yung lupa is ano ba yung lapok sa Tagalog, yung basa-basa pa yung mga dinaanan namin or muddy parts, may mga muddy parts sa dinaanan namin at may mga malalaking bato, basta yun na. So dito pag daan namin dito, medyo nahirapan kami kasi nga may alam nyo na, mahirapan kami dito sa pagdaan man. So sa pagbaba, like, kailangan, mas maganda talagang may mahawakan kayong mga halaman na nakapaligid sa lugar para hindi mahirapan sa kalisod man. So, eto na, habang pababa na kami, may nagsabi na, nadadaanan lang pala dun sa kabila. Bakit pa kami pumunta dito at pinapahirapan yung sarili namin. Kaya ito, instead na bumalik ulit, tumuloy na lang kami kahit na mas mahirap pa pala yung dinaanan namin dito na part na ito kaysa dun sa dapat naming daanan talaga. Okay? So, ito. So, ito, habang pababa ako, hindi ko na malayan yung halaman. Sorry naman po. Okay. So, patuloy tayo sa adventures, activity natin, actually. So, patuloy tayo sa ating adventure. So, makikita nyo sa lugar is ano ba yan? Hindi ko pinakita. Makikita nyo sa lugar na ito, may mga part talaga na inaayos pa para sa reservation ng area. Kasi nga,
Buhisan Watershed Forest Reservation is isa sa mga main source ng tubig dito sa province of Cebu. So, yung maganda sa activity na ito is yung mga kasamahan ko, napaka-talented talagang. Nag-hype sila during sa kapaguran ng paglalakad namin para sa tree planting na ito. At yan, makikita nyo ang lawak-lawak ng area talaga. Ang ganda pa ng panahon, ang ganda ng lugar, at ang ganda ng mga kasamahan ko, napaka-hype. So parang mapapaisip ka talaga na, Lord, ang ganda ng lugar na binigay mo para sa amin. Yan. So after ilang mga lakaran, malapit na kami sa aming patutunguhan. Bitaw. So dito, medyo mainit na talaga. Hindi lang halata sa video pero mainit na. Pero patuloy lang tayo sa ating paglalakbay. Ito yung pinaka-majestic na part sa area na ito. Kasi nga, ang ganda ng puno na ito, day. Like, ang lawak ng kanyang mga halaman, mga branches at mga dahon niya. At dito rin, sa area na ito, aside sa nagbibigay ng shades ang mga malalaking puno na ito, ang gaganda rin ng mga natatapakan namin mga bato kasi nga ang lilinis. At saka aside sa malilinis is napaka-refreshing talaga sa mata. Ewan ko, mahilig ako sa mga bato rin dito. Mahilig ako sa mga bato, lalo na yung iba't ibang klase o uri ng bato na may own beauty talaga. Okay? So ito, sa part na ito, may lokal na naglalaban ng kanyang mga damit at yung may tabo, dun siya kumukuha ng tubig panggamit sa kanyang paglalaba. Ayon din sa kanya na kapag umuulan daw is tumataas daw yung tubig at dun, kapag tumataas yung tubig, hindi sila naglalaba or naliligo kasi nga delikado. Okay, so ito, sa part na ito, may mga natutumbang puno. Ito ay bakas ng mga bagyong dumaan sa lugar na ito. So, kahit gaano pa katayo yung mga puno dito, talagang masasayangan ka talaga kasi nga, natutumba lang kapag may natumba sa lakas ng bagyo or mga ulan na dumadaan sa area na ito. Pero kahit ano pa mang mangyari is of course, party lang yan ng buhay ng tao, ng buhay ng environment. Kaya, ito na. Dumating na kami sa area na ito. At pagdating ko dito is umupo muna ako kasi nakakapagod pala yung lakaran na yun. Ang haba. Pero napaka-satisfying, napaka-fulfilling. Kasi nga kahit sa hinaba-haba ng dinaanan namin, finally, andito na kami sa destination namin. At yun yung importante. Ang importante rin is magawa na namin yung pagtatanim ng mga puno na of course, yung alam nyo, yung papalit sa mga halaman, sa mga puno na tumba sa mga bagyo. So, ito ay isang paraan para mapanatili natin ang kaayusan, kagandahan ng lugar at mapanatili natin ang refreshing or preskong hangin sa lugar na ito. So,